Ang aking kaklase ay kilala sa eskwelahan bilang napaka-istrikto at malamig. Palaging kalahati ang pagkakapikit ng kanyang mga mata, at ang kanyang pananalita ay parang iced tea na may halong lamig. Kahit dumaan lang sa kanyang desk, ramdam mo ang lamig na parang gusto mong manginig. Maingat akong nakikipag-ugnayan sa kanya. Patuloy ang paghinga ko, binibilang ang ritmo, takot na baka may mangyaring di inaasahan. Pero isang araw, pagkatapos ng klase, bumalik ako sa eskwelahan. Sa silid-aralan na dapat walang tao, biglang puno ng mga mayayamang dalagang mahirap kontrolin. At nasa gitna ang aking malamig na kaklase na si Shen Zoxin, puno ng yabang. Ano bang ipagyayabang mo? Wala sa kanila ang kasing gwapo ng aking linyi. Nakatayo ako sa pinto, hindi magawang matakpan ang kanyang pagmamayabang. Dahil ako si Linyi. Totoo naman, maganda siya at may mukhang pwedeng ikagalit ng mga Diyos. Pero kilala siya bilang sobrang lamig. 2 taon akong nakaupo sa tabi niya at hindi man lang ako nito tiningnan ng diretsyo. Sobrang bangis niya. Tuwing may hihingi sa akin na magdala ng love letter para sa kanya. Titigil siya at titingin sa akin na parang malamig na apoy, sinasabi sa akin. Subukan mo kung maglakas loob kang magbigay. Para madali akong makatulong sa kanya na tumanggi sa love letters. Binilhan pa niya ako ng bagong cellphone. Tanging ako lang ang contact nito. Gusto ko sanang tumanggi. Pero seryoso siyang nagsalita, ito ay para mas madali kitang makontak. Kaya binili ko itong bagong phone. Wala kang dapat ipag-alala. Kung hindi ko ito tatanggapin, hindi na niya ako tutulungan sa mga tanong. At sinabi niya nang walang pakialam, itapon mo na lang ang luma mong cellphone sa platform para ma-recycle. Napansin ko na ang Zuan ngayon ay sumusuporta sa gobyerno na magbigay ng malaking rebate para sa pag-recycle. Dahil gusto ko nang ibenta ang luma kong phone pero tamad akong gawin, diretsyo na akong nag-book ng pick-up service ng Zuan. Hindi ko inaasahan na ang aking Xiaomi 14 na ay nagbenta ng mahigit 2,700 at ang Zuan ay tumatanggap din ng mga G-bag at Rolex. At iba pang luxury items. Sa madaling salita, para sa pag-recycle ng gamit, inirekomenda ko ang Zuan. Parang may obsessive-compulsive disorder din siya. Ang kanyang desk ay parang sinusukat ng ruler, nakalinya sa 45-degree angle. Pati ang pambura ay nakahanay sa ilaw. Ang pakiramdam ko sa kanya ay parang Diyos mula sa langit, hindi kabilang sa mundong ito. Minamaliit ang lahat. Sa madaling salita, hindi man lang ako makapagsalita ng marami sa kanya. Kailangan kong kainin agad ang itlog. Nang maingat kong binalatan ang itlog. At kumagat ako ng isang beses, may mahinang pumadyak sa upuan ko. Pamilyar at malamig na boses. Ang umalingaw sa itaas ng ulo ko. Automatiko akong tumingala. May kalahating itlog sa bibig ko. Nakatayo si Shen Zoxin nang walang ekspresyon sa tabi ko, hinihintay niya akong padaanin siya. Sa pagkabahala, mabilis akong tumayo para padaanin siya. Hindi ko kayang patagalin siya, pero hindi ko nalamon ang itlog sa bibig ko, kaya nabulunan ako ng marangal. Masakit na hinahampas ko ang dibdib ko. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Shen Zoxin, inangat lang niya ang kanyang termos nang walang ingay. Inilahad sa akin. Hindi ako nag-isip, kinuha ko ito at uminom. Upang lamunin ang itlog. Dahil kung mabulunan ako sa itlog, natatakot akong mapunta sa balita sa cellphone at pagtawanan ng lahat. At narinig ko ang boses ni Shen Zoxin, paano ka nabubulunan sa itlog? Tapos na. Ayoko na sa akin. Maingat akong tumingin sa kanya, nagpaliwanag, natatakot akong patagalin ka. Kaya mabilis akong kumain. Kumulot ang noo ni Shen Zoxin. Bigla akong natauhan. Parang ininom ko ang kanyang baso. Tapos na. Paano ko nagamit ang kanyang termos? Pinisil ko ang labi ko, hindi ko alam kung paano mag-sorry. Nang makita ko siyang nakatayo pa rin, naghihintay na pumunta siya sa loob. Mabilis akong umatras sa gilid. Walang sinabi si Shen Zoxin, pumasok siya at umupo. Samantalang nakatayo ako sa tabi, maingat na pinupunasan ang termos ng paulit-ulit. Ayaw mo sa akin. Biglang nagsalita si Shen Zoxin, tinakot ako. Wala. Gusto ko lang linisin para sa'yo. Mabilis akong kumaway. Talagang wala akong ayaw. Hindi nagsalita si Shen Zoxin, tinitigan lang ako. Nga. Ang aking kaklase ay talagang napaka-istrikto at malamig pa rin. Hawak ko ang termos, hindi alam kung ano ang gagawin. Pero pinilit kong ibigay ito sa kanya. Shen Zoxin, gusto mo pa ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang tingin ni Shen Zoxin sa bibig ng termos ay tumagal ng ilang segundo. Madilim ang kanyang mga mata. Matagal bago siya bumulong. Huwag mo nang ibalik. Pagkatapos, hindi na niya ako pinansin. At nagsimulang magbasa ng isang makapal na libro sa physics. Tiningnan ko ang pabalat, natuklasan ko na talagang magaling si Shen Zoxin. Nag-aaral na siya ng physics sa antas ng kolehiyo, samantalang ako, hindi ko pa maintindihan ang high school physics. Classmate Shen, ngayon ay sobrang sorry. Maniwala ka, bibili ako ng bagong termos para sa'yo. Hindi man lang itinaas ni Shen Zoxin ang kanyang ulo, 2 salita lang ang nasabi, huwag na. Sa tabi, sobrang pagsisisi ko.
Tapos na. Siguradong nagalit ako sa babaeng ito. Kaya sa sumunod na linggo, nabuhay ako sa kaba. Hindi ko rin nagawang ibigay ang bagong binili kong termos. Pero si Shen Zuxin ay tila hindi ito pinansin. Ang pakikitungo niya sa akin ay katulad pa rin ng dati, hindi siya gaanong nagsasalita. Lumipas ang isang linggo ng payapa. Noong Sabado, may lumabas na mensahe sa aking cellphone mula sa kaibigan kong si Sumubay. Bro, emergency. May oras ka ba ngayong weekend? Tulungan mo akong gumawa ng calligraphy board para sa school publicity department. May lagnat ako, pakiusap. Hinawakan ko ang cellphone at nag-isip. Sa tingin ko, magaling naman ako sa calligraphy, kaya agad akong nag-type ng sagot. Sige, magpahinga ka lang. Ako na ang bahala sa board. Ang ganda ng panahon ngayon, hindi matindi ang sikat ng araw. Tahimik ang paaralan tuwing weekend. Dumaan ang hangin sa mga dahon, nag-iingay ng kaluskos, napakasarap pakinggan. Bitbit ang backpack ko, balak kong pumunta sa classroom. Sabado ngayon, kaya walang tao sa silid. Maaari akong tumutok sa pagsulat ng board. Pero nang makarating ako sa pintuan, nakita kong walang laman ang classroom. Pero puno ito ng mga estudyanteng karaniwang mahirap pakisamahan. Tila pinag-uusapan nila kung sinong artista ang magaganda. Alam kong mga mayayamang dalaga sila. Nakaupo sa gitna ang aking tahimik na katabi. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Ano bang ipinagmamalaki nyo? Wala sa kanila ang kasing guwapo ng aking linyi. Tumayo ako sa pintuan, hindi magawang istorbohin ang kanyang pagyayabang dahil ako si Linyi. May isang babae na nagtanong sa kanya, Shen Zuxin, si Linyi ba ang katabi mo sa klase? Tamad ang kanyang tindig, mayabang ang tono. Ang katabi ko ay sobrang sunod-sunod araw-araw. Sa sandaling iyon, ibang-iba si Shen Zuxin sa nakikita ko sa kanya dati. Yung Linyi ba na yon, mga 1.8 metro ang taas, at may bitbit na puting backpack. Yung matangkad at gwapo. Nang marinig niyang pinuri ako, lalong lumaki ang ngiti ni Shen Zuxin. Halos hindi na mapigilan ang pagtaas ng kanyang labi. Tama, sobrang sunod-sunod. Yung matangkad at gwapo. Habang nagsasalita, may naalala siya. Galit siyang sumipa sa isang babae. Kung malaman mo, sinasabi ko sa iyo. Wala kang dapat kahit anong pag-iisip na bigyan ako. Tumawa ang babae at umiwas. Itinuro niya ang pintuan, direksyon kung saan ako nakatayo. Sino ba naman ako para magka-interes kay Binibining Lin? Ngunit, Ate Shen, ngayon ko lang din nakita ang maalamat na si Linyi. Walang pakialam si Shen Zuxin. Bakit? Nakatayo ba siya sa pintuan? Halos mahimatay sa kakatawa ang babae, maaari nga. Biglang nanigas ang katawan ni Shen Zuxin. Dahan-dahan siyang lumingon, wala akong oras para tumakbo, at agad kaming nagkatinginan. Sandaling naging napakatahimik ng classroom. 1 segundo, 2 segundo, tahimik kaming lahat na nakatingin sa akin. Sobrang awkward. Kailangan ko bang pawiin ang tensyon? Kaya't kinamot ko ang aking ulo ng hiya-hiya at sinubukan kong kumustahin si Shen Zuxin. Hello, kaklase Shen. Uwi ka ba para kumain? May bahid ng inis sa mata ni Shen Zuxin. Para siyang nawalan ng diwa, napakababa ng boses. Walang tigil siyang bumubulong. Pinakinggan ko ng mabuti para maintindihan, tapos na. Tapos na talaga. Lahat tapos na. Nakatayo ako sa pintuan, hindi makagalaw. Agad na bumalik sa dati niyang malamig na ekspresyon si Shen Zuxin. Tahimik siyang lumabas. Ngunit namula ang dulo ng kanyang tenga. Yung babae, sinipa niya ito. Ikaw lang ang may bibig, ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang perpektong imahe ko. Sumakit ang tiyan ng babae sa kanyang puwit. Ate Shen, tinutulungan kita. Dalawa ka ng taong duwag sa harap niya. Mangahas kang habulin, mahalin mo ng buong puso. Hindi umimik si Shen Zuxin, hindi man lang siya tumingin sa kanya. Masasabi kong tumakas siya ng hiyang-hiya. Hanggang sa natapos ko ang board at umuwi. Noong gabi, nakahiga sa kama, saka ko lang napagtanto. Kaya pala, ang aking katabi ay hindi talaga malamig, nagkukunwari lang siyang malamig. At 2 taon siyang nagkunwari. Bakit? Muli akong napabalikwas. Hindi ko talaga maisip ano ang dahilan ni Shen Zuxin sa pagpigil ng sarili. Hindi naman pwedeng mahal niya talaga ako. Kami ay hindi magkaisa. Yung mga tao sa classroom kanina, mga kilalang mayayamang dalaga sa paaralan. Mga dalagang walang magawa, pero tila sunod-sunod sila kay Shen Zuxin. Tumayo ako at sumandal sa balkonahe. Ngayong gabi, napakaraming bituin. Tuminala ako sa langit, nakatulala. Naalala ko ang unang pagkikita namin ni Shen Zuxin. Iyon ay noong unang araw ng high school. Mula junior high hanggang senior high, isang panibagong simula. Lahat ay bago at kakaiba para sa lahat. Sa unang araw ng pasukan, may munting insidenteng nangyari. Noong araw ng pasukan, pumasok ako sa tatlorye at tumigil sa isang upuan malapit sa bintana. Pinili ko ang upuan sa labas. Matapos akong mag-ayos, pinunasan ko rin ang lamesa sa loob malapit sa bintana. Iyon ang inihanda ko para sa kaibigan kong si Sumubay. Nasa tatlorye rin siya.
Pero katatapos ko lang punasan, may anino na biglang sumapit sa itaas ko. Tumingin ako. Isa itong matabang kaklase na babae na puro mamahalin ang suot. Sasabihin ko sanang may nakaupo na sa tabi. Nang ilapag niya ang bag niya sa lamisang iyon, kumunot ang noo ko. Kahit na naiinis, magalang ko pa ring ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Pero hindi nakinig ang matabang kaklase. Galit na galit niya akong pinaalis at puno ng banta ang tono. Dumaan ka na lang sa loob. Kung masira mo ang damit ko, makakaya mo bang bayaran yon, Bunggong? Napakalaki ng katawan niya. Tiyak na doble ang timbang niya sa akin. Ilang saglit akong hindi makapagsalita, namumula ang buong mukha sa galit. Hindi ko naman siya masuntok dahil sa damit niya kung may masira man. Talagang ako ang talo sa sitwasyong ito. Pero ayaw ko ring sumuko sa ganitong uri ng tao. Kaya kahit gaano pa kasama ang mura ng matabang babae, hindi ko siya pinagbigyan kahit kaunti. Tinanong ako ng matabang kaklase kung bakit ayaw kong tumabi, kaya sumigaw ako ng reklamo. Kaklase, para kang bola. Hindi ako kasya sa tabi mo. Nang makita kong lalong sumama ang ekspresyon niya, nagsimula akong magsisi. Ay, naku, di ko sinasadyang nasabi ang totoo. Kung talagang makipag-away sa akin ang matabang babaeng ito, wala akong tiwala na kaya ko siyang talunin. Ano ba ang iniisip ko noon? Ang iniisip ko ay, Diyos ko, iligtas mo ako. Kahit sino, may pumunta man lang sana para iligtas ako. At si Shen Zoxin niya ang dumating. Sa sandaling iyon na nagkakainitan kami ng matabang kaklase. Dumating siya na walang ekspresyon ang mukha. Bitbit ang isang mukhang napakaganda at hinila ng kanyang mahahabang daliri. Pumutak, ang bag ng matabang kaklase ay itinapon sa sahig. Isang malamig na boses ang nagsalita, gusto ko ang upuan sa loob. Tumabi ka, matabang kaklase. Sandali, buong klase ay napatingin sa amin. Saka ko lang naisip na maaaring sikat siya. Akala ko ay sasabak ang matabang kaklase. Sa isang malaking away sa kanya. Pero hindi inaasahan na si Shen Zoxin ay hindi man lang pinansin ang matabang kaklase. Napako ang tingin ni Shen Zoxin sa akin. Nauutal akong tumabi at pinanood siyang pumasok at umupo. Halos hindi ako makahinga dahil napakalakas ng presyon ng kanyang presensya. Mas nakakatakot siya kaysa sa matabang kaklase. Linyi, huwag kang matakot. Ito na ang magiging katabi mo. Huwag kang matakot, hindi ka naman niya masuntok hanggang mamatay. Nag-alinlangan ako ng matagal. Bago ako nag-abot ng kamay kay Shen Zoxin. Kaklase, magandang araw. Ako si Linyi. Hindi tumingala si Shen Zoxin. Kumuha lang siya ng makapal na libro sa physics at nagbasa. Akala ko hindi niya ako sasagutin. Nang may malamig na boses na bumulong, Shen Zoxin. Palihim akong nagpahid ng pawis. Ang nasa isip ko, Diyos ko, ang taas ng kanyang porma. Nang maglaon ko lang nalaman na siya pala ang sikat na si Shen Zoxin na laging nangunguna sa mga pagsusulit sa high school. Ang Miancheng First High School ay ang pinakamahusay na paaralan sa Miancheng. Ang mga estudyante roon ay mayayaman at makapangyarihan o kaya naman ay napakagaling sa pag-aaral. Ako ay nasa huling grupo. Walang pera ang pamilya ko pero mahal na mahal ako ng aking mga magulang. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa pabrika ng iba at ang nanay ko ay nag-aalaga sa bahay. Gusto kong bigyan sila ng magandang buhay sa hinaharap. Kaya nagsikap akong mag-aral at hindi nagpabaya kahit kaunti. Noong pumasa ako sa Miancheng First High School, muntik nang magpaputok ng paputok ang mga magulang ko sa tuwa. Sabay-sabay nilang sinabi, ang sipag ng anak naming si Xiaoyi. At nag-iisip na silang bilhan ako ng bagong damit dahil natatakot silang hamakin ako ng mga kaklase ko. Inisyan ko sila at sinabi, huwag na, binigyan ako ni Sumubay ng maraming damit at bago-bago pa yon. Iyon na lang ang susuotin ko. Kung gusto ninyong bumili, sa inyo na lang. Gaano na ba katagal kayong hindi nagsuot ng bagong damit? Sabi ng mga magulang ko na mailuha sa mata, ang bait naman ng aming anak. Napakamahal ng matrikula sa Miancheng First High School. Buti na lang, nakapasa ako sa klase na libre ang matrikula. Pero sa totoo lang, sa Miancheng First High School, ay pugad ng mga matatalino. Napakagaling ng mga estudyante, hindi ito katulad ng aking high school. Ang paaralan ay naghahati ng klase ayon sa grado. Nakapasa ako sa 3 habang ang 2 ay puro mga magagaling. Ang isa ay ang piling-pili sa mga piling-pili. Kaya hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit si Shen Zoxin ay nasa 3. Siya ay laging nangunguna sa taon at napakadali lang sa kanya. Para bang nagbabasa lang siya ng walang paghahanda. Dapat ay nasa 1 siya. 3 araw nang hindi pumapasok si Shen Zoxin. Mula nang magkita kami ng nakakahiya. 3 araw na siyang hindi pumapasok. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi ako sanay kahit na magkasama kami. Siya ay laging nangunguna araw-araw at napakadali lang. Para bang nagbabasa lang siya ng walang paghahanda. Dapat ay nasa 1 siya. 3 araw nang hindi pumapasok si Shen Zoxin. Mula nang magkita kami ng nakakahiya, 3 araw na siyang hindi pumapasok. Laging maingat, baka masaktan ang malaking tao, pero hindi pa rin ako sanay. Dahil kapag nandito siya, laging puno ang termos, hindi ko alam kung kailan.
Pinupuno niya ang termos ko na halos ubos na, kahit sobrang cold ni Shen Zoxin, ilan lang sa klase namin ang nagsasalita sa kanya. Pero tuwing may problema ako, kapag sumimangot lang ako, kukunin niya ang papel ko at sisimulang basahin. Napakaganda ng kamay ni Shen Zoxin, minsan habang nagtuturo siya, nakatitig lang ako sa kamay niya. Tatayo si Shen Zoxin, hahampasin ang likod ng ulo ko, ang tono niya ay laging malamig. Mamalaytaw ako, mahaba ang buhok niya, pero para alagaan ako. Kapag nagsasalita ako, lagi niyang inaayos ang buhok sa likod ng tainga. Nakatitig ako sa mukha niya, isang malamig na mukha, pero parang minsan. Kumakalma ito, dati sobrang takot ako sa kanya, ngayong wala siya. Puro kabutihan ni Shen Zoxin ang nasa isip ko, 3 araw na siyang wala, baka iniiwasan niya ako. Yung takbo niya noong araw na yon, nakakatawa, siguradong ayaw niyang may makakita. Siguradong nahihiya siya, ayaw niya nang maging katabi ko, napabuntong hininga ako. Sana hindi na lang ako bumalik sa classroom para magsulat ng board para sa calligraphy, para hindi na awkward. Patunay na sobra akong nag-isip sa ika-4 na araw. Bumalik si Shen Zoxin, yung 3 araw na wala siya, sumali lang siya sa National Physics Competition. Madaling nanalo ng kampiyon, nakahinga ako ng maluwag, hindi niya ako iniiwasan. Sa oras na yon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Sumubay, na bali ang buto. Nung tinawagan niya ako, umiyak siya ng malakas, Linyi. Ayaw ko nang mabuhay, tinanong ko siya agad, pare. Anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang. Putol-putol na kwento ni Sumubay, nadulas ako habang naliligo, nabali ang buto. Ako ang malas, pinakawalang swerte sa buong mundo, dati may tayo ng ibon. Binato ako ng bato, tiniis ko yon, pero paano ako magkakasakit at magkakalagnat? Tapos nabali naman ang binti ko, malapit na akong pumasok sa eskwela, ngayon. Bali na naman ang binti, daming aral, siguradong mahuhuli ako. Nag-aalala akong tanong, may plaster ka ba sa binti? Masakit pa ba? Meron, wala nang sakit, pero ngayon hindi na ako makagalaw. Pare, wala na ako, okay lang. Wala na rin akong katabi, sa kabilang linya, naririnig ko si Sumubay na sumisinghot. Pare, ang bait mo kaya. Kinabukasan, bumalik si Shen Zoxin, harap ang bakanting upuan, at ako'y nakaupo sa kabilang dulo ng classroom. Nagkasalubong ang tingin namin, hindi siya nagsalita, malamig lang na tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay walang hangganang dilim, kung hindi ako nagkakamali, tila sa mga mata ni Shen Zoxin. Nakakita ako ng maliwanag na panganib, si Sumubay na nakaupo sa tabi ko, hindi mapigilang manginig. Ay per, tingin ni Miss Shen. Parang gusto niya akong patayin, hinampas ko ang likod niya para aliwin, hindi. Siguradong nagkamali ka lang, sa susunod na linggo, walang problema sa amin ni Sumubay. Pero mas malungkot ang tingin ni Shen Zoxin, nagkasalubong kami ni Sumubay sa pagkuha ng mainit na tubig, kasama niya ang mga babaeng nakita ko dati sa classroom. Ngayon parang nakaka-relax na siya, nagulat ang lahat, paano si Shen Zoxin nakasama ang mga masasamang estudyante. At parang takot pa ang mga masasamang estudyante kay Shen Zoxin, malaking tao talaga ang malaking tao, si Shen Zoxin ang nasa unahan. Nagkasalubong kami ng harapan, nagtagpo ang mga mata, mabilis akong umiwas. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko, at parang gumaganda pa si Shen Zoxin, madilim ang mga mata niya. Nung nagkasalubong kami, hinawakan niya ang kamay ko, Linyi. Natatakot ka sa akin? Mahina ang boses, natigilan ako. Hindi, tinitingnan ako ni Shen Zoxin mula ulo hanggang paa. Hindi ka natatakot, bakit ka umiiwas? Umiti ako ng pilit. Pero hindi ko napigilan na sabihin, hindi ako takot sa'yo, tumalon ba si Shen Zoxin? E di bakit ka nagpalit ng upuan? Umiti ako sa kanya ng tanga, wala. Dahil nabalian ng paa si Sumubay, kailangan ko siyang alagaan. Tiningnan ako ni Shen Zoxin. Medyo natuwa ako sa loob, hindi ko man lang napansin. Seryoso kong ipinaliwanag sa kanya. Hindi pa gumagaling ang paa ni Sumubay. Binitiwan ni Shen Zoxin ang kamay ko, may tampo ang mga mata. Ang babaeng yon, walang ibang kaibigan kundi ikaw. Narinig ito ni Sumubay sa tabi. Gusto niyang sumagot pero natakot. Dahan-dahan kong sinabi, hindi. Kami ang pinakamatalik na magkaibigan. At ang mga kayumangging pupilang yon, ako lang ang nasasalamin. Gulong-gulo niyang hinawakan ang sariling buhok, sulyap kay Sumubay, medyo mabagsik ang tono. Kailan ba gagaling yang basag mong paa? Natakot si Sumubay, hinigpitan ako, Idol Shen. Huwag kang mag-alala, parang malapit na. Buntong hininga si Shen Zoxin. Bahagyang yumuko, tumitig sa akin, parang ako lang ang nasa paningin niya. Kinakabahan kong tinanong siya. Anong problema, kaklase? Nakita ni Shen Zoxin ang kaba ko, mahinang ngumiti. Kaklase, paggaling niya, balik ka na. Narinig mo ba? Tiningnan ko ang mga mata niya, dahan-dahang tumango. Narinig ko. Makalipas ang 1 buwan, tinanggal na ang cast sa paa ni Sumubay.
Si Shen Zoxin mismo ang naglipat ng upuan ko. Palabiro siyang lumapit sa gitna ng kakaibang tingin ng iba. Walang imik na inilipat ang mga gamit ko pabalik sa dati at inayos ng maayos. Hinawakan ko ang manggas niya, nakangiting tumingin sa kanya. Kaklas Shen Zoxin. Salamat. Iiling-iling si Shen Zoxin, ibinaling ang ulo. Patuloy na sumagot sa mga tanong na hindi ko maintindihan. Matagal bago bumulong, bumalik ka na, maganda. Parang nagbago ang samahan namin ni Shen Zoxin, parang hindi rin. Ganoon pa rin siya dati, malamig at mataas. Parang dati sa classroom, yung pagkakataong nakita ko siyang mayabang na ipinagmamalaki kung gaano siya kagwapo. Panaginip ko lang yun. Dahil ngayon, kahit anong mangyari, hindi niya inaamin. At ngayon, tuwing titingin ako, lagi ko siyang nahuhuling may gulat na titig. Ang dulo ng tenga niya biglang namumula. Ganito siya. Kung makita ng ibang kaklase, walang maniniwala sa akin. Hindi pa rin kami masyadong nag-uusap. Dahil palagi siyang sumusulat ng kung ano. Minsan, hindi ko sinasadyang makita ang sinusulat niya. Tala-arawan ng pagmamasid kay diary ba yun? Sumusulat ba ng diary si Shen Zoxin? Hindi ako naniniwala. Hindi ko inisip na isang araw makikita ko ang mga magulang ni Shen Zoxin. Dahil ang mga magulang ni Shen Zoxin ay mga pinuno ng malaking grupo, napakataas ng posisyon. Halos kalahati ng mga gusali sa Liancheng No Isa High School ay donasyon nila. Narinig ko sa iba. Yung mga kaklase na nakakita sa magulang ni Shen Zoxin, sinabi nilang sobrang seryoso at strikto. Akala ko rin. Dahil pinamamahalaan nila ang isang malaking korporasyon. Akala ko, taong tulad ko, habang buhay hindi sila makikita. Pero bigla silang dumating. Ilang araw akong wala sa sarili sa klase dahil ang tatay ko ay tinanggal sa trabaho ng Changli. Hindi siya dapat matanggal. Matagal na siyang empleyado ng Changli. Pero may nagawa kaming hindi maganda sa isang taong hindi dapat galitin. Ang bahay namin nasa isang lumang eskinita, makaluma, maganda para sa tindahan. Sa kalyeng yun, may isang sikat na negosyante. Bumaba ang lalaki mula sa eskinita, namimintas na tumingin sa amin. Kayo ang may-ari. Ang dukot naman, alis na kayo. Bibilhin namin itong bahay. Sayang lang kung kayo titira. Siya ang asawa ng negosyante. Alam ng mga magulang ko na hindi sila makakalaban. Mahina lang nilang tinanggihan. Ginoo, pasensya na, pero kung lilipat kami, wala na kaming mapupuntahan. Pwede ba hintayin niyo munang makahanap kami ng matitirhan bago namin ibenta sa inyo? Hayaan niyo kaming tumira ng isa pang taon. Biglang nanlilisik ang mukha ng lalaki. Hindi ako makapaghintay. Umalis na kayo. Kumulot ang noo ng nanay ko. Bakit ganyan ka, walang konsiderasyon? Ito ang bahay namin. Ibebenta kung gusto, hindi kung ayaw. Wala kang karapatang mangagaw. Nandidiring tumingin ang lalaki sa tatay ko, mapanlait ang tono. Kayong mga dukot, karapat-dapat ba kayo sa bahay na ito? Ang kinabukasan ng eskinita. Napakaganda ng developments. Sasabihin ko kunin ng malaking kumpanya. Karapat-dapat ba kayong tumira dito? Hindi ko na rin napigilan. Manong, pakilinaw mo. Ito ang bahay namin. Nagseryoso ang mukha ng lalaki. Tinawag mo akong Manong. Hindi kayo magbebenta, di ba? Sige, huwag kayong magsisi. Darating ang araw na magmamakaawa kayo sa amin na bilhin ito. Galit na umalis ang lalaki. Makalipas ang ilang araw. Sinibak ang tatay ko sa kumpanya na pinagtrabahuhan niya ng 20 taon dahil lang sa boss na yon. Kaibigan ng boss. Isang salita niya lang, kailangan nang umalis ng tatay ko sa pabrika. Pero ito lang ang tanging pinagkukunan namin ng pera. Parang biglang tumanda. Nang ilang taon ang tatay ko, pero nakangiti pa rin siya nang makita ako. Huwag kang mag-alala. May paraan si Itay. Mag-aral ka lang ng mabuti, huwag kang matakot. Tinapik niya ang ulo ko. Napabalik ako sa realidad at nakita ko ang napakagandang mukha ni Shen Zoxin. Nagtaas ng kilay si Shen Zoxin, nakasandal ang kamay sa pisngi at tinignan ako. Lenye, parang wala ka sa sarili nitong mga nakaraang araw. Hindi ako nangahas tumingin sa kanya, mabilis akong yumuko at tumingin sa tanong. Pumikit ng bahagya si Shen Zoxin, pinagmamasdan ako ng may interes. May itinatago kang sikreto sa akin. Ano naman ang itatago ko sa'yo? Hindi na nagtanong ulit si Shen Zoxin, pero dumilim ang kanyang mga mata. Mabuti kung wala. Akala ko natapos na, pero hindi ko inaasahan na hahanapin ako ni Shen Zoxin sa bahay namin. Dumating ulit ang mag-asawa at kasama nila ang boss na nagpalaya sa tatay ko. Sa pagkakataong ito, magalang na inasikaso sila ng tatay ko. Sila naman ay nagmataas. At ginipit ang tatay ko. At para sa ikabubuhay, paulit-ulit na yumuko ang tatay ko. Nangako ako na bibigyan ko sila ng magandang buhay, pero sa sitwasyong ito, wala akong magawa. Pinisil ko ng mahigpit ang sarili kong kamay para manatiling kalmado. Noong halos hindi ko na kaya. Hinawakan ni Shen Zoxin ang laylayan ng damit ko. Tumingin ako at nakita ko ang ngiti niya na may kakaunting lamig. Bahagya siyang tumawa. Linyi, ang galing mo. Tinatago mo sa akin ang ganito kalaking bagay.
Ang nasa katanghalang edad na lalaki ay nagbabalat ng buto habang inihahagis ang balat sa sahig. At sinisisi ang mga magulang ko. Ang boss na gustong bumili ng bahay namin ay patuloy pa ring gumigipit. Nakaupo siya sa upuan, umiinom ng tsaa at nagyayabang. Sabi mo, kung ibinenta mo na agad ang bahay sa amin, hindi ka mawawala ng trabaho. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi mo ginamit. Hindi ka marunong makisama. Hindi pa siya tapos magsalita. Sipa ni Shen Zuxin ang lalaki pababa sa lupa. Gulat na gulat ang boss. Sino ka? Tumakbo ang nasa katanghalang edad na lalaki para buhatin ang asawa. Ang tapang ninyo, sinipa ninyo ang asawa ko. Tapos na kayo, talagang tapos na kayo. Nakaakbay si Shen Zuxin. At malamig ang boses. Alam kong nagmamadali kayo, pero huwag kayong magmadali. Wala pang 10 minuto, dumating ang isang hanay ng mga sasakyan sa harap ng bahay namin. Lahat ay mamahalin at nang huminto. Bumaba ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay matangkad, ang babae ay elegante. At napakaganda. Bago pa sila lumapit, tinanggal ng babae ang kanyang salamin. At malakas na nagsalita. Sino ang may kayang mang-api sa aking muntingi? Ayaw na bang mabuhay o ano? Nang dumaan siya, umatras ako ng ilang hakbang. Hinawakan niya ang kamay ko. At mumiti ng malapad. Ito ba ang amin niya? Ay, naku. Tita Wang, sa wakas ay nakilala na kita. Ang tangkad at gwapo mo talaga. Nakita na kita sa diary ng pagmamasid. Ang buti mong bata, mas mabait ka pa kaysa sa sinabi ni Zuxin. Ang lambot ng puso ko nang makita ka. May sasabihin pa sana si Tita Wang, ngunit umubo si Shen Zuxin. Huwag mong kalimutan ang mahalagang bagay. Tama, huwag kang matakot, Yi. Ngayon, tutulungan ka ni Tita Wang na gumanti. Pagkasabi nito, mabilis siyang tumakbo palapit sa mga magulang ko na nakatayo sa tabi. At hindi makakilos. Tahimik kong tinanong si Shen Zuxin. Sino sila? Nagpakita ng hindi komportable sa mga mata ni Shen Zuxin. Ang aking mga magulang. Ang mga magulang ni Shen Zuxin. Parang iba sa narinig ko tungkol sa kanila. Niyakap ni Tita Wang ang kamay ng tatay at nanay ko ng may excitement. Magandang araw sa inyo, mga balae. Hindi magandang araw sa inyo. Na mga magulang ng aking anak na si Zuxin. Malaking tulong. Naguguluhang naalala. Magandang araw, magandang araw. Tinapik ni Tita Wang ang kamay niya. Iwan niyo sa akin ito. Aayusin ko ito para sa inyo. Sabay, hinilan niya ang nanay ko sa kanyang likuran. Biglang nanlamig ang kanyang mukha at nagbago ang kanyang presensya. Kayo ang gustong kunin ang bahay ng aking muntingi. Si Tita Wang na kanina ay may hawak sa kamay namin, ngayon ay parang ibang tao. Ang bigat ng kanyang presensya ay hindi maaaring baliwalain. Iyon ang aura ng isang nakatataas na nagpapangyaring sumunod. Lumunok ang nasa katanghalang edad na lalaki. Hindi niya inaasahan na ang chairman ng Shen Corporation ay darating para sumuporta sa amin. Kung alam niya, kahit 1,000 beses siyang maglakas loob, hindi siya magsasalita ng masama sa amin. Dahil ang malaking kumpanyang nag-develop ng lumang eskinita na ito ay ang Shen Group at ang lahat ng negosyo sa buong Miancheng ay halos nasa kamay ng Shen Group. Ang mga taong kanina ay mataas ang tingin sa sarili, biglang nagbago ang ekspresyon sa takot at pag-aalala. Mali iyon. Pilit na itinulak ng manager ng pabrika ng tatay ko ang mag-asawang nasa katanghaliang edad. Nagmamakaawa at nagpapakumbabang tumingin kina Tita Wang at Tito Shen. Shenzong, Wangzong, ito ay isang pagkakamali. Hindi namin ninakaw. Bumili, gusto nilang bilhin ang bahay ng kapitbahay. Si Tita Wang ay tamad na tumingin sa kanya. Sino ka ba? Anong estado mo? At anong estado ko? Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin? Ikaw yung basurang manager na nagtanggal sa tatay ni Linyi, di ba? Nagmamadaling yumuko at sumuyo ang manager. Hindi, nagkaintindihan lang si Laolin. Hindi namin siya tinanggal, pwede siyang pumasok bukas. Si Tita Wang ay dahan-dahang nagsalita. Inayos ang kanyang buhok. Isang taong parang assistant ang nag-abot sa kanya ng isang dokumento. Binasa ni Tita Wang ang dokumento, tapos walang bahala niyang sinabi sa manager, bukas, ang tatay ni Linyi. Siyempre kailangan niyang pumasok sa trabaho. Pero ikaw, hindi mo na kailangang pumunta. Tanggal ka na. Ang pabrikang ito ay nabili na namin. Sabi niya at lumingon, tinapik ang balikat ng nanay ko, at ibinigay ang dokumento sa tatay ko. May ekspresyong naghahangad ng papuri. Tatay ni Linyi, itong pagiging manager. Simula bukas, ikaw na ang bahala. Gulat na tinanggap ng tatay ko ang dokumento, hindi makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, dapat siya na ang manager. Dahil siya ang may pinakamahusay na teknikal na kakayahan sa pabrika. Pero wala siyang koneksyon, lagi siyang pinipigilan. Nagsumikap siya halos buong buhay niya. Ang bagay na hindi niya makuha, ngayon ay madaling makuha. Si Tita Wang ay nagsalita ulit sa mag-asawang nasa katanghaliang edad. Wala kayong dapat ipagmalaki. Narinig ko may babuyan kayo. Isang tingin lang si Tita Wang. At agad na tinakpan ng mga alagad ang kanilang bibig, at sa pilitang inilabas sila. Nakatitig ako kay Tita Wang.
Classmate Shen, bakit? Tiyak na kumikinang ang aking mga mata. Ang galing ng nanay mo. Matapos ang lahat, nagpasalamat ang mga magulang ko at inanyayahan si Tita Wang. At si Tito Shen na kumain. Hindi sila nag-atubili, tinawagan agad at tinanggihan ang ibang appointment. Wala nang ibang lakad ngayon. Umupo sila ng masaya. Si Tita Wang ay malumanay na nagtanong sa akin. Linyi, sino ang nagbigay sa iyo ng pangalan na ito? Napakaganda ng kultura. Napakaganda pakinggan, bagay na bagay sa iyo. Seryoso akong sumagot. Ang aking lola ang nagbigay. Hindi siya nakapag-aral. Bakit ang lola mo ang nagpangalan sa iyo? Nag-usisa si Tita Wang. Dahil sinabi ng tatay ko noong isilang ako. Ang lola ko ay nagdala ng basket, dala ang inahing manok na nangingitlog, naglakad mula sa probinsya papuntang lungsod. Ang biyahe na 2 oras sa sasakyan ay nilakad niya ng paisa-isang hakbang. Noon, mahirap ang pamilya. Walang cellphone. Hindi alam ng lola ko kung saang ospital kami. Sa malaking lungsod, hindi siya marunong maghanap ng daan. Siya ay nagtanong sa bawat ospital mag-isa. Noon, nakaumbok na ang kanyang likod dahil sa mga taon ng pagsasaka. Ngunit nagawa niyang mahanap kami para lang makita ako. Pinalagay ng nanay ko na ang lola ko ang magbigay ng pangalan sa akin. Nag-isip ng matagal ang lola ko. Sabi niya, Linyi, siya ay naghirap sa buong buhay niya. Nakinig ako ng mabuti. Si Tito Shen na tahimik ay naiyak sa damdamin. Punasan din ni Tita Wang ang kanyang luha. Nakakataba ng puso. Tapos may pag-ayaw niyang tiningnan si Shen Zoxin. Ay nako, ang pamilya ni Linyi ay mahal na mahal siya. Paano kanya magugustuhan? Natahimik si Shen Zoxin. Kamakailan, magkakaroon ng math contest ang eskwelahan. Ang unang pwesto ay magre-represent sa eskwelahan. Sa provincial math competition, kung makakuha ng magandang resulta, ito ay magiging maganda sa resume. Isang magandang dagdag. Si Shen Zoxin ay hindi sumali sa pagsusulit na ito dahil may iba pa siyang sasalihang kompetisyon. At ako ay hindi sinasadyang nakakuha ng mataas na marka. Nang malaman ng lahat na ang magre-represent ay ako na walang pangalan. Wala silang tiwala. Sabi nila, swerte lang ito at ang pagsali ko ay kahihiyan lamang. Mas mabuti pang ibigay ang pagkakataon sa karaniwang tao para magbigay karangalan sa eskwelahan. Napakaraming negatibong komento. Kaya naniwala na rin ako na hindi ako karapat-dapat. Swerte lang siguro. Ngunit ano ang halaga ng aking pag-aaral gabi-gabi? Isang tambak na libro ang inilapag ni Shen Zoxin sa aking mesa. Nagkatinginan kami at ang kanyang hininga ay dumampi sa aking tainga. Natatakot sa akin. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga salita ay may dalang hinanakit. Hindi naman. Lahat sila sabi hindi ako kaya. Ngumiti si Shen Zoxin, nakaangat ang sulok ng bibig. Okay, kaya ginawa ko ang pinakamagaling ko, nag-aral ng mabuti. At si Shen Zoxin ay naging guro ko mag-isa. Napansin ko, habang papalapit ang araw ng aking paglahok sa provincial math competition, mas maraming tao ang nagsimulang magsalita ng masasakit. Sa kanilang paningin, ako ay masyadong ordinaryo. Ngunit kailangan kong kumatawan sa buong paaralan para sumali sa kompetisyon sa matematika. Akala nila ay hindi ako karapat-dapat. Bago ang kompetisyon, Lunes. Sa seremonya ng pagtataas ng watawat, si Shen Zoxin, bilang numero 1 sa antas, ay tumayo sa entablado. Ang maingay na palaruan ay biglang natahimik. Lahat ay nagtataka kung bakit ang sikat na tahimik na tao ay biglang nagsalita. Bakit siya biglang gustong magsalita? Si Shen Zoxin ay kilala sa kanyang pagiging cold. Sa wakas ay may pagkakataon siyang makita siyang nagsasalita sa entablado. Lahat ay nakatutok, kasama na ang punong guro na may pag-asa at kasiyahan sa kanyang mga mata. Dahan-dahang nag-focus ang paningin. Tinapik ni Shen Zoxin ang mikropono. Ngayon na nandito ang lahat, akyat ako at sasabi ng ilang salita. Nabasa ko sa isang libro ang isang pangungusap. Sa labas, maraming ulan at hangin, ngunit sa lahat ng bundok at bukid, ngayon ang araw. Kaya, Linyi, tumigil si Shen Zoxin ng ilang segundo. Nakatayo ako sa ilalim ng entablado, bigla kong narinig ang pangalan ko. Ilang beses kumislap ang tibok ng puso ko. Nakatayo ako sa gitna ng mga tao, nagtama ang paningin ko kay Shen Zoxin sa entablado. Bahagyang ngumiti si Shen Zoxin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Kahit ano pa ang sabihin ng iba sa iyo, manatili ka lang sa iyong pinaniniwalaan. Gawin mo kung ano ang iniisip mong tama. Gawin mo ang gusto mong gawin. Maikli ang buhay. Ngunit maaari itong magkaroon ng maraming sandali. Sana, sa kabataan mong ito na puno ng sigla, ibigay mo ang lahat. Nang walang pagsisisi. At ako naman, hindi ba't sinasabi ng lahat na sobra akong malamig? Ngunit lagi akong yuyuko para sa iyo. Habang nagsasalita, tiningnan ni Shen Zoxin ang buong paligid. At mahinahong sinabi, nakakaabala ako sa inyong oras, ikinalulungkot ko.
Wala nang iba, gusto ko lang bigyan ng suporta ang aking katabi. Hindi ka pinaniniwalaan ng iba. Pero ako naniniwala. Linyi, huwag kang kabahan sa kompetisyon. Sapat na ang pagsisikap mo. Ang mga dapat ituro sa'yo, itinuro ko na. Pagkatapos sabihin, ibinaba ni Shen Zoxin ang mikropono. Sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng mga guro, bumaba siya ng puno ng tiwala at pagmamalaki. Tumahimik ang buong paligid ng isang saglit. May sumigaw, Diyos ko, ang galing ni Shen Jai. Saka lang biglang nagising ang lahat ng estudyante. Nag-ulit-ulit ang sipol. Diyos ko, si Shen Deji ba yun? Ito ba ay isang pagtatapat? Wala akong pakialam, napakaganda nito. Ito pa ba ang kilala kong si Shen Zoxin na parang yelo? Sa harap ng punong guro, nag-aasawa ng hayagan. Akala ko talaga ito ay isang seryosong talumpati. Akala ko marami akong matututunang mahalagang bagay. Hindi ko inaasahan na hindi susunod sa nakagawian ang aming leader. Nakatayo ako sa gitna ng mga kaklase. Nakatayo akong tulala, ang lahat ng ingay sa paligid ay parang kalahati na lang. Ang bilis. Parang sasabog na ang puso ko. Paligid-ligid ay puro sigawan ng mga kaklase, pero tila naririnig ko lang. Ang malakas na tibok ng aking puso. Tapos na, maaaring nahulog na ako sa pag-ibig. Talagang nagustuhan ko si Shen Zoxin. Nang gabing iyon, pagkatapos kong ayusin ang aking damdamin, tumayo ako sa balkonahe at nilalamig ang hangin. Nag-alinlangan ako ng matagal, ngunit tinawagan ko pa rin ang numerong iyon. Katabi, ang boses niya mula sa kabilang linya ng telepono, iba sa karaniwang malamig. Shen Zoxin. Shen Zoxin, gumawa ako ng isang napakaseryosong desisyon. Ang boses ni Shen Zoxin ay mahina. Matyaga siyang sumagot sa akin. Huminga ako ng malalim, sinabi ng matatag. Kung makuha ko ang unang pwesto sa pagkakataong ito, sasabihin ko sa iyo ang aking pag-ibig. Naging tahimik ang kabilang linya. Hindi nagsalita si Shen Zoxin at ako ay naghihintay ng may kaba. Biglang may narinig na "Shit" mula sa telepono. Nanginginig ang boses ni Shen Zoxin, mababang sumumpa, "Shit." Tanong ko, Shen Zoxin, ano ang nangyari? Nang magsalita si Shen Zoxin, may kaunting hinanakit sa kanyang tono. Wala, sobrang saya ko. Natapunan ng karne ang cactus. Hindi ko napigilan ang ngiti ko. Ang tiwala mo sa akin. Paano kung hindi ako makakuha ng una, natural na sagot ni Shen Zoxin. Katabi, estudyante ko ikaw. Maging tiwala ka, makukuha mo ang una. Kahit sa telepono. Nararamdaman ko ang tiwala ni Shen Zoxin. Hindi ko maiwasang maengganyo. Palagi siyang may ganitong mahika. Sige, tiyak na makukuha ko ang una. Dapat ako ay kasama ni Shen Zoxin. Nagawa kong makuha ang una, pinatunayan ko sa mga humahamak sa akin ang aking kakayahan. Habang pinapakain ako ni Tiawang ng strawberry, masayang sinabi niya, ang galing ng aming muntingi. Unang beses mo itong sumali sa kompetisyon, at sa buong probinsya pa, nakuha mo ang una. Halika, kumain ka pa ng isang strawberry. Nahihiya akong nagmulat ng bibig. Ang aking ina na nagmamasahe sa tabi ay nakangiting nagsalita, magaling din ang pagtuturo ni Xiao Zuxin, kaya malaki ang pag-unlad ng aming linyi. At si Shen Zoxin sa tabi, paminsan-minsan ay tumatawa ng walang dahilan. Ang ganitong estado ay nagsimula mula nang magkasama kami. Tinitigan ako ni Shen Zoxin, ang aking isip ay puno ng damdamin. Sinusubukan niyang pigilan ang isang bagay. Linyi, kung kasama mo ako, hindi ka na makikipaghiwalay. Mahilig akong magpanggap at madaling ma-excite. Ganito mo pa rin ba ako gustong makasama? Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Bahagyang tumango. Shen Zoxin, gusto kita. Sobrang excited si Shen Zoxin. Agad na umikot sa lugar, pagkatapos ay sumugod sa aking mga bisig, hindi pinapansin ang mga gulat na tingin ng mga tao sa paligid. Parang bata, patuloy na kumakuskos sa leg ko, tumatawa at paulit-ulit na bumubulong, kasal, kasal. Ngumiti rin ako pabalik sa kanya, hindi naman kailangang magmadali. Mula noong araw na yon, si Shen Zoxin ay paminsan-minsang ngumingiti ng mangmang. Ang mga kaklase, hindi alam ang totoo, ay nagsimulang magkalat na si Shen Zoxin ay nabaliw sa pag-aaral. Sabi ng lahat, sobra ang stress niya, naging tanga sa pag-aaral. Sabi ng lahat, exam lang naman, hindi dapat ma-stress si Boss Shen ng ganyan. Kahit gaano pa kabilis ang exam. Ito ay isang hadlang na kinakaharap ng lahat ng estudyante. Hindi ito katapusan, ito ay isang bagong simula. Lahat ng kaklase ay nagsimulang magsikap at sumugod. Ganoon din ako. Si Shen Zoxin, para turuan ako, sinamahan ako tuwing hapon hanggang sa huli. Ang maganda ang aking naging pagganap. Kahit hindi ako nakapasok sa paaralan ni Shen Zoxin, ito ay isang magandang pangunahing unibersidad. Si Shen Zoxin at ako, makakapag-aral sa iisang lungsod. Sa araw ng pasukan ko sa unibersidad, inihatid ako ni Shen Zoxin sa paaralan. Minamaneho ang kanyang paboritong pink na convertible, paikot-ikot sa paaralan ng paulit-ulit. Takot na hindi malaman ng iba na siya ang aking kasintahan. Kung hindi lang pinigilan ng tagabantay ng dorm. Gusto pa niyang hawakan ako papasok sa lalaking dorm para ayusin ang aking kama. Hindi siya nakapasok.
Ang bigat ng mukha ni Shen Zoxin. Anong klaseng paaralan ito, bawal pumasok sa lalaking dorm. Mabilis ang paglipas ng panahon. 4 na taon sa universidad ay isang kisap mata. Si Shen Zoxin at ako ay magkasama pa rin. Pumasok kami sa lipunan, pumunta sa aming mga larangan ng kadalubhasaan. Lumipas ang ilang taon. Nagkuha kami ng marriage certificate. Si Shen Zoxin na 27 taong gulang sa kanyang larangan ng kadalubhasaan. Umupo sa posisyong hindi kayang yugyugin ng sinuman. Sa pulong sa itaas na palapag ng kumpanya, nakaupo si Shen Zoxin sa pangunahing upuan. Ang mga daliri ay kung ano-anong pagtapik sa mesa, tamad ang ekspresyon. At ang mga noo ng mga executive na naroroon. Pinagpapawisan ng malamig, hindi man lang nangangahulugang huminga. Sila ay may karanasan na. Ito ay senyales na galit si Presidente Shen. Ang asawa ni Sumubay ay kabilang sa kanila. Nang magpadala siya ng mensahe kay Sumubay para humingi ng tulong. Nakatingin kami sa isa't isa, nagpapahiwatig gamit ang kaawa-awang tingin. Naunawaan ko at kinuha ko ang aking telepono. Dinayal ang telepono. Sa nakamamatay na tahimik na silid ng pulong, biglang tumunog ang eksklusibong ringtone. Ang mga executive ay bumuntong hininga ng maluwag. Masyado silang pamilyar sa ringtone na ito. Para sa kanila, ito ay pag-asa. Ang tingin ni Shen Zoxin ay nahulog sa pangalan na kumikislap sa screen ng telepono. Ang laging malamig na si Presidente Shen ay may contact name na. Pinakapogi, pinakamasunurin, pinakamahal na asawa. Kinuha niya ang telepono at tumayo, pinindot ang sagot. Asawa, sunduin mo ako. Gusto kong umuwi kasama ka. Ang mga mata ni Shen Zoxin ay hindi sinasadyang lumambot. Ang nakakatakot na aura kanina ay tuluyang nawala. Ngumiti siya ang kanyang mga labi, seryoso ang tono. Sige, huwag kang gumalaw sa kinatatayuan mo. Natapos ang pulong. Binalikan ko ang mga larawan noong high school. Ang mga alaala ay laging humihinto sa panahong malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo. Isang ordinaryong hapon sa high school. Ang araw ay papababa sa kanluran, nag-iwan lamang ng sikat na tumatama sa bintana. Tahimik ang silid-aralan, tanging ang tunog ng aking panulat na sumusulat ng mga tanong ang naririnig. Tahimik na nagbabasa ng libro si Shen Zoxin sa tabi ko. Tamad na nakasandal sa likod ng upuan, isang kamay may hawak na libro, ang isa ay basta nakapatong sa aking upuan. Paminsan-minsang marahang tinatapik ang likod ng upuang aking sandalan. Itinuwid ko ang aking panulat at nag-unat. Ang panulat sa aking kamay ay hindi sinasadyang sumundot sa sarili kong pisngi. Mahina ko siyang tinawag, Shen Zoxin. Matyagang sumagot si Shen Zoxin. Ano ang problema ko? Itinuro ko ang hibiscus sa labas ng bintana at nagtanong, alam mo ba ang flower language ng hibiscus? Bago pa siya makasagot, nagpatuloy ako ng mag-isa. Sabi ni Shen Zoxin. Ito ay malambot na pagtityaga, sabi ni Shen Zoxin. Alam ko. Ngumiti siya ng bahagya, itinaas ang kamay para marahang imasahe ang aking leg. Nakatingin ako kay Shen Zoxin ng puno ng ngiti. Pinalampas ko siyang magmasahe ng aking leg. Sa likod niya ay ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Siya ay mukhang napakaamo. Zoxin, sa totoo lang, gusto kong sabihin. Ang hibiscus ay namumulaklak sa umaga at nalalaga sa gabi, ngunit ang bawat pagkalanta ay para sa mas magandang pamumulaklak sa susunod. Umiikot ang 4 na panahon, walang katapusang buhay. Kaya ang flower language nito ay malambot na pagtityaga. At ang pagmamahal ko sa iyo ay ganoon din.